What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 11. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos ng pad-indang bakbakan sa Entertainment District, nagpahinga na silang lahat at kumain. Kasabay nito ay nag-celebrate sila ng tagumpay sa pagliligtas kay Shizuka at pag-welcome kay Susuri sa grupo. Masaya ang lahat, pero tila wala sa mood sina Sakura at Nirei. Kaya naman napansin sila ni Tsubaki at sinabing, "Ano ba kayo dalawa? Walang mangyayari kung mananatili kayo sa nakaraan." Sabay sabing galit kay Nirei. "Ano, Nirei? Sinasabi mo bang ayaw mong kainin ang pagkaing hinanda ko para sa inyo?" Sumagot si Nirei. "Hindi naman sa ganun, pero hindi ko lang kayang umasta ng normal pagkatapos ng nasaksihan ko kagabi." Tungkol pala ito sa misteryosong lalaking nagpakita nung gabing yon. Habang si Sakura ay ganoon din ang pakiramdam, pero pinilit niyang kumain. Bumalik tayo sa nangyari kagabi, kung saan biglang dumating ang misteryosong lalaki. Nanginginig si Tsubaki sa kaba at napatanong, "Anong ginagawa ng lalaking ito dito?" Pero sumagot lang ito, "Manahimik ka, bakla. Pwede kong puntahan kahit saan ko gusto. Kung saan masaya, kung saan masarap ang buhay ko, ay puro paglilibang lang, hanggat mamatay ako." Nagtaka si Sakura kung sino ang lalaking iyon. Mukhang kilala ito ni Tsubaki. Tumalon ang lalaki mula sa building sabay sigaw, "Aray ko, masakit pala tumalon sa building." Pero pag sa TV show, parang ang dali lang. Nadismaya si Sakura at sinabing, "Sino ba tong tokmole na to?" Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba at pressure. Napansin niyang naging alerto ang mga senior nila at may nagsabing, "Sakura, at grupo mo, huwag kayong makikialam dito." Si Kanji ay seryoso rin at sinabing, "Ang kapal ng mukha mong magpakita sa lugar na ito." Biglang kinabahan lalo si Sakura dahil sobrang intense ng sitwasyon. Habang ang lalaking ito ay kampanteng nakaharap sa kanilang lahat, tila kaya silang labanan ng sabay-sabay, at sinabing, "Ano ba kayo? Ito ang big reunion natin. Pero kung hindi nyo aalisin ang ganyang aura at nanglilisik na tingin sa akin, baka hindi ako makapagpigil at mag-enjoy ako sa inyo." Biglang nakaramdam ng panganib sina Sakura at Hayato kaya agad silang naging alerto at binantayan si Nirei. Pero pumalakpak lang ang lalaking ito at sinabing, "Wow, ang astig nyo." Pati ang mga bata ay naka-ready na makipaglaban. Pero nagsalita si Susuri at sinabing, "Ako ang pinunta mo dito, hindi ba? Huwag mo silang idamay. Mag-usap tayo, tayong dalawa lang." Sabay sabat ni Tsubaki, "So ikaw pala ang may kagagawa ng lahat ng ito?" Nagulat ang lahat sa sinabi ni Tsubaki. Kaya sumagot si Sakura, "At higit sa lahat, bigla kang sumulpot. Sino ka ba talaga?" Ngumiti lang ang lalaki at sinabing, "Hoy, Tsubaki, pakilala mo naman ako sa mga bata nyo." Kaya nagsalita si Tsubaki. Ang lalaking yan ay dating kamiyembro natin sa Frieren. Ang pangalan niya ay Yamato Endo. Nagulat si Nirei at hindi makapagsalita, at maski si Hayato ay tila alam ang pangalang yon. Kaya nagsalita si Nirei habang nanginginig sa takot. Lahat sa Frieren ay alam ang pangalang yan. Isa siyang legend sa Frieren. Natawa naman si Yamato Endo at sinabing, "Grabe, maski mga first year sinasabi na yan sakin." Pero nainis si Sakura at sinabing, "Anong legend?" Sinubukan siyang pigilan ni Tsubaki na huwag kausapin si Yamato Endo, pero nagpatuloy si Sakura at sinabing, "Wala akong pake kung legend ka o kung ano ka pa. Ikaw ang tipong nagbabayad sa iba para mangidnap ng babae. Isa kang walang kwentang basura." Dahil sa sinabi niya, napangiti ang dalawa. Sumagot si Yamato Endo, "So ikaw pala si Sakura. Yang buhok at matang yan, ikaw nga yung anden sa laban sa Kill Gang. Nakita ko lahat yun, kung paano ka sumugod mag-isa, at kung paano ka nawala ng focus dahil sa mga kasama mo. At doon ko na-realize, Sakura, hindi ka karapat-dapat sa Frieren. Dapat ka nang umalis ngayon pa lang." Natulala si Sakura, kaya nagsisigaw si Nirei, "Wala kang alam tungkol kay Sakura. Kaya tumigil ka na sa pagsasalita ng kung ano-ano tungkol sa kanya." Natawa si Yamato Endo, at nang tingnan niya ang paligid, nakita niyang paatik na sa kanya ang dalawang halimaw, na may nanglilisik na tingin. Pero madali lang niya itong naiwasan, sabay sabing, "Ano yun? Ba't bigla kayo nagigigil?" Sumagot si Tsubaki, "Bawiin mo ang sinabi mo kay Sakura." Pero bago pa siya makapagsalita,
Pinagsusuntok siya ni Kanji. Gayunpaman, naiwasan lang ito ni Yamato Endo nang walang kahirap-hirap. Sabi ni Kanji, wala nang mas karapat-dapat sa Frieren kundi si Sakura. Sumagot si Yamato Endo, pero hindi ka naman Frieren, paano mo naman nalaman yun? Nainis din si Hayato at agad siyang inatake. Sabay-sabay nilang sinugod si Yamato Endo, pero walang ni isa sa kanila ang nakatama sa kanya. Kaya agad din umatake si Sakura, at sa wakas, nakita nilang tinamaan nila si Yamato Endo. Pero natuwa lang ito at sinabing, ano ba kayo? Hindi ko siya sinasabihan ng masama. Ang totoo, pinupuri ko siya. Kasi sa tingin ko, sayang siya. Sabay sabi kay Sakura, ang lahat ng nasa paligid mo ay nagpapabigat lang sayo, Sakura. Mas malakas pa ang tinataglay mo, at kung ganun ka, mas okay pang mag-isa ka na lang. Nabigla ang dalawa at naalala ang mga pinagdaanan ni Sakura. Pero seryosong sumagot si Sakura. Wala kang alam tungkol sakin, Takmol. Ako ang mamimili kung para saan ako. Natawa si Yamato Endo at sinabing, hindi ko in-expect ang sagot na yan Sabay nag-ready na makipaglaban at hinamon silang lahat na pagtulong-tulungan siya para mag-enjoy. Pero pumagitna si Susuri at sinabing, itigil na natin to, ako ang kailangan mo, hindi ba? Para matrace ang mga pangyayari mula umpisa hanggang dulo. Nagpunta ka dito para lang makita kung nagawa ko ba ang trabaho ko? Huwag mo na silang idamay. Ayoko nang magdulot pa ng problema sa kanila. Sabay luhod niya at nagmakaawa. Pero tumawa lang si Yamato Endo ng napakalakas at sinabing, ano to? Nakakaawang itsura. Dahil sa sinabi niyang yon, nainis silang lahat at sabay-sabay na sumugod para umatake. Pero natigil sila nang sabihin ni Yamato Endo, okay, quits na tayong lahat. Pero, merong onting pagbabanta. Napatanong si Kanji, ano yun? Pero sumagot lang si Yamato. Ano, wala. Ibig sabihin, nasa good mood lang ako ngayon. Sabay tayo niya at sinabing, hay nako, pinatawa mo kasi ako ng malakas kaya nawala ang init ko. Sabay palm sa kanilang lahat. Malapit na akong makipaglaro sa buong Bofern. Nainis si Sakura at muling sumugod. Pero huminto si Yamato Endo at seryosong nagsalita. Hindi ba sabi ko, palm na? Sa salitang yon, nakaramdam si Sakura ng takot na hindi pa niya naramdaman kahit kanino. Natigil siya bigla at hindi makagalaw. Sabay sigaw ni Tsubaki, Sakura, hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nang gagalaw. Kaya sumagot si Yamato Endo. Narinig mo si bakla, makinig ka, bata. Payapang umalis si Yamato Endo, at walang kahit sino ang nakapigil sa kanya. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Galit na galit si Sakura sa mga nangyari, habang si Susuri naman ay agad humingi ng tawad sa kanilang lahat. Kasalanan ko lahat kaya nauwi pa ito sa konfrontasyon kay Yamato Endo, at hindi ko rin alam na former Frieren pala siya. Pero pinutol siya ni Sakura at sinabing, ano ba pinag-so-sorry mo, na nagpunta siya dito? Ano naman, hindi ako naiinis dahil nagpunta siya, naiinis ako sa kanya mismo. Kaya huwag ka nang mag-sorry. Dahil doon, tahimik na nagsimulang kumain si Susuri. At sa unang pagkakataon, natikman na rin niya ang masarap at maayos na pagkain. Napaisip si Tsubaki sa mga sinabi ni Susuri. Tinanong niya ito, ano ba talaga ang gusto mong gawin, Susuri? Nagulat si Susuri at sandaling napaisip. Ang gusto ko, ay makapaglaro ng games. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Maging si Tsubaki ay nabigla dahil may kamahalan yun. Pero sinabi ni Susuri, huwag ka mag-alala, ako na bahala roon. Mag-iipon ako mula sa sweldo ko para makabili. Sumagot naman ang kalbo sa grupo. Ako na bahala, meron ako. Doon nagsimula silang maglaro. Sobrang nag-enjoy ang lahat. Pero natigil si Kanji nang makita niyang naluluha si Tsubaki habang nakatitig kay Susuri na masayang masaya habang naglalaro. Nang si Sakura na ang maglalaro, hindi niya alam ang gagawin niya. Unang beses lang kasi niya itong ginawa. Kaya agad siyang tinuruan ni Nirei. Pero paulit-ulit na talo si Sakura, kaya naman nag-iinit na siya sa sobrang inis. Habang mas lalo pa siyang inaasar ni Hayato. Kaya sumigaw si Sakura, isa pang laro, babawi ako. Kaya naman pinasa ni Nirei ang laro kay Hayato. Pero sumigaw si Sakura, hindi pwede, maglalaro tayo hanggat hindi ako nananalo, kahit gaano pa katagal yan. Kaya nagpatuloy muli sila sa paglalaro. Paglabas ni Tsubaki mula sa banyo, tinanong siya ni Kanji, maging okay ka lang ba? Tungkol ito kay Yamato Endo. Sumagot si Tsubaki,
Oo, pinaalam ko na agad ito kay Umamiya. Alam kong mainit si Endo sa Frieren, pero siya mismo ang nagka-interes kay Sakura. Kakaiba yun. Kahit kailan, hindi siya yung tipo na pumupuri ng iba. Tama ka, sabay babala ni Kanji kay Tsubaki. Bantayan niyo mabuti si Sakura. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano ni Yamato Endo. Sumagot si Tsubaki. Oo, alam ko, kaya alerto ako palagi. Bigla namang may nag-text kay Tsubaki. Sinabi niya sa tatlo na pumunta sila sa rooftop kinabukasan. Kaya kinabukasan, nagtungo sila sa rooftop, kung saan nandoon ang Four Kings. Nagulat si Sakura at napatanong, bakit ang daming tao dito? Kaya sumagot si Tsubaki, pinapunta rin sila dito ni Umamiya, kagaya nyo. Umupo na si Sakura, habang si Nirei naman ay nagsisigaw sa kaba. Hindi mo ba napansin? Andito ang Four Kings, at pati ang mga kanan at kaliwang kamay nila. Ibig sabihin, ganun kaseryoso ang nangyari kagabi. Bigla namang dumating si Umamiya, late. Kaya napakomento si Hirami. Ano ka ba? Dapat matuto kang umasta na parang suprema talaga namin. Pagdating ni Umamiya, nagsimula na ang kanilang meeting tungkol kay Yamato Endo. Grabe, napaka-solid ng episode na ito. Ano kaya ang totoo kay Yamato Endo? Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.